Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-258 na kabanata. Ang paghahanap ng ganti. Habang naghahanda si Alex at Debbie sa kanilang kasal, si Rufus ay umalis upang isama si Paul Novak. Kumuha ito ng taxi at nagtungo kung saan nakatira si Paul Novak. Si Paul ay nahuhumaling sa martial arts, at karamihan sa kanyang oras ay iginugugol sa training camp. Simula nang ni-recruit siya ni Jesse Clifton, 9 na taon na ang nakalipas. Siya ay nakatira sa No Surrender Camp, sa labas ng Baltimore. Dito sariwa ang hangin at maraming espasyo. Dahilan upang magandang lugar na ensayuhan. Ang taxi ay nagtungo sa palikulikong daan ng bundok, patungo sa pintuan ng kampo. Si Rufus ay bumaba at tumingin sa paligid. Ang driver ay binuksan ang baul at kinuha ang box na puno ng bote ng alak. Ang mga alak ay mula sa iba't ibang bansa, lahat ito ay kakaiba at mamahalin. Si Paul ay mahilig uminom. At ang Clifton family ay palagi siyang dinadalahan ng alak sa tuwing bumibisita. 2 lalaki ang nagbukas ng pinto, si Rufus at ang driver ay naglakad papasok. Ang mga lalaki ay pinangunahan silang maglakad ng 10 minuto, hanggang sa makita si Paul na nakaupo sa bato. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali, pero ang ilang hibla ay hindi, hinahangin ito sa kanyang mukha. Hindi niya kinilala ang kanyang bisita, at nagpatuloy lang sa pag-upo sa bangko. Mr. Clifton, gusto mo bang tawagin ko siya, wika ng driver. Si Rufus Clifton ay isang importanteng tao na hindi binibalewala. Kaya ang ikinilos ni Paul ay hindi kagalang-galang. Tumingin si Rufus kay Paul, at napayuko. Bamaling siya sa 2 lalaki na naghatid sa kanila. Gaano katagal siya kadalasan natatapos, tanong niya. Si Mr. Novak ay nakaupo dyan ng 12 oras, sagot ng isang lalaki. Nakaupo siya doon para sa ulan at kidlat tuwing umaga at gabi. Nakaupo na siya dyan ng mahigit 6 na oras. Kaya 6 na oras pa bago siya matapos. Pwedeng umupo muna kayo sa loob. Tatawagan ko kayo kapag natapos na siya. Okay, sagot ni Rufus na tumango. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa main building. Sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng katamtamang edad na babae at lalaki na nakatayo sa likod na pintuan ng building. Nang makita nila si Rufus, nagsimula itong lumapit sa kanya. Ito ay private na kampo, wika ng isa sa mga kasama ni Rufus. Hindi dapat kayo nandito. Kailangan niyong umalis. Ang 2 lalaki ay lumapit sa magkapareha. Determinadong ilabas sa kampo. Pero nang makalapit sila, nakilala nila ang mga nanghimasok. Kayo, wika ng isang lalaki na natakot sa mga trespasser. Na si Flynn at Josie Gibson. So, naalala mo pa kami? Nakangising tanong ni Josie. Lumapit ito at sinuntok sa ilong, at bumagsak. Si Flynn ay binulaga din ng isang lalaki at nag-collapse. Ang 2 lalaki ay nanatiling nasa lapag, nakatingin pataas sa 2 intruder. Hindi naglakas loob tumayo. Si Rufus ay nabigla sa mga pangyayaring lantad. Si Flynn at Josie ay naglakad patungo kay Rufus, at pagkatapos ay nakita nila si Paul na nakaupo sa bato. Sumigaw si Flynn. Naroon siya, wika nito. Ang driver ay kinilabutan. Natumbo ito sa kanyang sariling tuhod. Nagmakaawa na huwag siyang saktan ng mga ito. Pakiusap, hayaan niyo ako, pagmamakaawa nito. Kung wag niyo akong saktan, gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Si Rufus ay nanatiling kalmado. Pero ang kanyang kamao ay handang sumuntok, at ang kanyang dibdib ay kumakabog. Hindi ako interesado sa iyo, wika nito sa driver. Narito ako para sa kanya. Itinuro nito si Paul. Pero mabuti at may audience na narito. Duwag, wika ni Flynn. Tumingin ito kay Paul. Paul, tumayo ka at harapin ako. Si Flynn at Josie ay nagmadaling pumunta kay Paul, at malakas silang binalaan ni Rufus. Kung ang magkapareha na ito ay makikipaglaban kay Paul. Si Paul ay hindi gumalaw, ang kanyang mata ay nanatiling nakapikit. Si Flynn at Josie ay ngumisi. Sigurado sa kanilang tagumpay. Pero si Paul ay sumiklab sa pakikipaglaban. Ang atake ni Paul ay bahagyang bumati sa hangin. Ang mag-asawa ay natulala kay Paul. Ang kakayahan ni Paul ay nag-improve sa loob ng 12 taon. Ang maikling distansya ay malayo. Si Paul ay nakatayo sa kanyang kamay patagilid na pinapanood ang mag-asawa. Flynn at Josie, wika niya.
Hindi ko inaasahan na makita kayong muli. Di ba ay malubhang natalo kayo sa nakalipas na 12 taon? Bumalik ba kayo, upang dagdagan? Si Flynn at Josie ay child sweetheart na nagkakilala sa martial arts class para sa mga bata. Nang sila ay lumaki, sila ay nagpakasal, at si Josie ay nagsilang ng batang lalaki. Ang kanilang anak ay likas na isinilang na may kondisyon sa puso. At sinabi ng doktor na ang kanilang anak ay hindi na maaabot ang ika-10 taon na kaarawan nito. Si Flynn at Josie ay pinahahalagahan ang kanilang anak at handang ibigay ang kanilang buhay para dito. Pero wala silang nagawa. Pareho silang na-obsess sa martial arts, at 12 taon ang nakalipas, hinamon nila si Paul. Gustong subukan ang kakayahan nito laban sa kanila. Si Paul ay tinalo si Flynn at Josie ng mabilis, habang pinapanood ng kanilang anak na 5 taon gulang pa lamang. Nang makita ng bata ang kanyang mga magulang na bumagsak, ang shock ay nagdulot ng heart attack at namatay ito bago pa may tumulong. Si Flynn at Josie ay isinisisi ang pagkamatay ng kanilang anak kay Paul. Sa palagay mo natalo kami, wika ni Flynn. Wala pa kaming laban sa iyo noong nakaraang 12 taong nakalipas. Pero ang lahat ay nagbago na. Umubos kami ng ilang taon sa pag-aaral, at narito kami ngayon upang ipaghiganti ang pagkamatay ng aming anak. Magbabayad ka sa ginawa mo, wika ni Josie. Si Flynn at Josie ay nagdash patungo kay Paul. Pinlano nila ang bawat galaw, determinado sa kanilang paghihiganti. Inatake nila ito. Pero si Paul ay madali lang itong naiiwasan, at walang tumatama sa mga suntok. Si Flynn at Josie ay tumanggi na sumuko. Kung magpapatuloy silang sumubok, sigurado na makakakita sila ng opening. Hindi pa ba kayo tapos, malamang ay pagod na kayo, wika ni Paul. Umatras ang mga ito ng ilang hakbang at tumitib. Nagwa-warm up pa lamang ako, wika ni Flynn. Sinusubukan pa lang kita kung gaano nakalaki ang iyong na-improve sa 12 taon. Hindi ko kailangan mag-improve, ako ang the best. Pero kayo ay magandang hain sa aking pagwa-warm up. Ang kanyang mata ay kumitid at sumugod sa mag-asawa. Si Flynn at Josie ay nabigla sa kanyang bilis, at napagtanto nila na wala silang laban dito. Pero sila ay lumaban, at hindi gustong tanggapin ang pagkatalo. Hinawakan ni Paul ang kanilang mga pulsohan, at ginamit ang kanilang momentum upang ihagis palayo sa kanya. Nagsimula uli itong umatake. Hindi matulungan ng mag-asawa ang isa't isa, abala ito sa pagdepensa sa kanilang mga sarili. Ang nakikita lang nila ay ang mga kamay at paa ni Paul na walang awang lumilipad patungo sa kanila. Sila ay nakatanggap ng sipa sa tiyan, na dahilan upang tumalsik pa atras at bumagsak. Sa pagkakataon ngayon, wala nang makabangon sa kanila. Nakahiga sila at nakapikit ang mga mata. Maliwanag na walang malay. Si Paul ay madali lang silang natalo. Si Rufus ay nakahinga ng maluwang, at pinunasan ang kanyang pawis na palad ng kanyang damit. Naglakad ito patungo kay Paul. Nakita ko na walang nawala sa iyong kakayahan, wika nito. Ito ay nakakamangha. Itinuro nito ang mga bote ng alak. Dinalahan kita ng ilan sa mga paborito mo. Tingnan mo. Magaling sagot ni Paul. Maraming salamat. Nagpunta ito sa box, binuksan at sinuri ang alak. Mr. Clifton, bakit ka narito? Kailangan ko ng tulong mo. Pumasok tayo sa loob at pag-usapan ito. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.